Mapagpalang araw sa ating lahat. Tayo nang dumayong sa lesson ng quarter 2, ang kolonyalismo at imperialismo. Ito'y hinihanda ni Raven John Arbaniked, Section Einstein. Ano ang kolonyalismo? Ang kolonyalismo ay sistema kung saan ang bansa ay sumusakop at namumuno sa ibang bansa o teritoryo, kadalasang para sa ekonomiya, politika at kultura. Ito ay nagdudulot ng pagbabago sa pamumuhay ng mga tao na kung saan nasakop na lugar at madalas nagiging sanhi ng pagsasamantala sa kanilang mga yaman at kultura. Kilala mo ba siya? Siya si Ferdinand Magellan, ang namuno sa ekspedisyong Magellan at Elcano. Noong September 20, 1519, sinimula ni Ferdinand Magellan ang paglalakbay upang tuklasin ang mga isla ng Pampalasa na kasalukuyang bahagi ng Indonesia. Moluccas, tinatawag ding Maluku, kilala bilang Spice Island. Ang mga kanluranin ay may mataas na paghahangad at pangangailangan sa mga pampalasa na nasa Moluccas, katulad ng nutmeg, clove at mace, cinnamon at pepper. Cinnamon. Nais marating ng mga kanluranin upang makontrol ang kalakalan ng mga pampalasa dahil ang mga pampalasang ito ay halos kasing halaga ng mga ginto. Noong March 16, 1521, dumating si Magellan sa Pilipinas. Noong April 14, 1521, naganap ang kauna-unahang naitalang Kristiyanong binyag sa Pilipinas. Ito ay sa pangunguna ni Padre Pedro de Valderrama, ang pari ng ekspedisyong Magellan-Elcano. At ito ay ginanap sa dalampasigan ng Cebu. Kasunod ng ulat na ayaw makipagsundo ng pinuno ng Mactan na si Lapu-Lapu sa mga Espanyol, nagtungo noong April 26, 1521 si Ferdinand Magellan upang personal na harapin si Lapu-Lapu. Noong April 27, 1521, naganap ang makasaysayang labanan sa Mactan. Naganap ang labanan sa pamamagitan ng puwersa ni Ferdinand Magellan at leader ng Mactan na si Lapu-Lapu. Nasawi si Magellan matapos tamaan ng sibat na may lason at kuyugin ng mga katutubo. 3 tauhan ang pumalit bilang pinuno ng ekspedisyon matapos ang pagpanaw ni Magellan. Si Duarte Barbosa na nasawi sa Cebu, si Juan Calvalho na nag-utos pasakay ng barkong Concepcion at kalaunay na alis sa pagkapinuno, at Gonzalo Gomez de Espinosa. Ang barko na lamang ang nagawang makarating sa Moluccas, sa Ternate, Malucas. Naghiwalay ng landas sina Espinosa, kapitan ng barkong Trinidad, at Sebastian Elcano, kapitan ng barkong Victoria. Sinubukan maghanap ni Espinosa ng ruta pabalik ng Espanya, ngunit sila'y nadakip ng mga Portuges.
Samantala, matagumpay na nakabalik sina Elcano sa katubigan ng Espanya noong September 15, 22. Ang barkong Victoria ang tanging barko ng Magellan-Elcano Expedition na nagawang makaikot ng mundo. Tanging labing walo mula sa 245 na orihinal na tauhan ng ekspedisyon ang nagawang bumalik sa Espanya. Nasawi si Magellan matapos tamaan ng mga sibat na may lason at kuyugin ng mga katutubo. Ang Magellan-Elcano Expedition ang siyang maituturing na kauna-unahang matagumpay na paglibot sa buong daigdig sa pamamagitan ng paglalayag or circumnavigation. Ang Magellan-Elcano Expedition ay nagpatunay na ang mundo ay isang oblate spheroid. Ngayon, ano nga ang protektorado? Ang protektorado ay ang pinahihintulutan ng mga lokal o katutubong pinuno ng mas mahinang bansa na mamahala, ngunit kontrolado ng mga mas malakas na bansa ang mga pinuno na kanilang binigyan ng pangyarihan. Parang ito yung nangyari sa atin noong panahon ng Hapon. Ngunit mahaharap sa digmaan ng mahinang bansa ay makakasiguro ng proteksyon mula sa mas malakas na bansa. So, pinahihintulutan ng mga lokal na katutubong Pilipino na mahala, ngunit kontrolado ito ng mga mas malakas na bansa. At sa kapalit, binibigyan ito ng proteksyon mula sa mga digmaan. Economic imperialism. Ang economic imperialism ay isang anyo ng imperialismo kung saan ang isang bansa or korporasyon ay nagtataguyod ng kontrol o impluwensya sa ekonomiya ng ibang bansa. Sa halip, direktang sakupin ang isang teritoryo. Ginagamit nito ang mga estratehiya tulad ng pag-invest ng pangangalakal at paghihikayat ng mga patakaran na pabor sa kanilang interes. Madalas na nagre-resulta ito sa pagbuo ng mga asymmetrical na relasyon pagitan sa mga bansang mayaman at mahirap. Minsan, ang cause nito ay yung mga private companies na lumilipat mula sa mahinang bansa papunta sa mayamang bansa. Kaya nagkakaroon ng economic imperialism. Yan. Sphere of influence. Ito ay tumutukoy sa isang teritoryo o bahagi ng mahinang bansa na kinokontrol o nasa impluwensya ng mas malakas na bansa upang hindi sila lubusang sakupin. Nangyari ito sa China at sa Korea. So, yung Korea, pinigyan niya ng mga parte ng kanilang lupa noong nanalo sila ng gera. Pinamigay nila ito upang hindi sila lubusang sakupin ng mga malalakas na bansang kanyang nasasakupan. Muli, salamat sa pakikinig, Sir Epi. Ako nga pala si Raven John Arbaniked, Section 7, Einstein. Padayon, Sir Epi.